Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman po tayo upang maghatid ng mga balitang totoo, mga maiinit na impormasyon na dapat niyong malaman at pakatutukan. Mata ng bayan, boses ng katotohanan. Ayon nga po doon sa GMA News Report and ABS-CBN News Report, prangkesa ng traditional jeeps palalawigin hanggang December 31, 2023. Pero tigil ang pasahero. Inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB nitong Miyerkules na palalawigin muli hanggang December 31, 2023 ang prangkesa ng mga operator ng tradisyonal na jeep. Pero itutuloy pa rin daw ng Transport Group na manabela ang kanilang isang linggong tigil pasada simula sa Lunes, Marso 6 hanggang Marso 12. Sa press briefing, sinabi ng LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guades III na maglalabas sila ng bagong memorandum circular na nagsasaad ng pagpapalawi ng deadline ng pagprangkesa para sa mga tradisyonal na jeepney hanggang December 31, 2023. Ang kahalagahan ng jeep sa ating bansa. Ang jeep or jeepney ay sasakyang pangtransportasyon nating mga Pilipino. Ito ang pinaka-popular sasakyan dito sa Pilipinas. Ito ay nabuo mula sa mga naiwang US military jeeps noong World War II. Kung jeep din lang ang pag-uusapan, siguradong mababanggit ang Sariao. Si Mr. Leonardo Salvador Sariao Sr. ang nagtatag ng Sariar Motors, isang kumpanyang nakilala sa pagbubuo ng pag-design at pagbebenta ng mga jeep. Noong 1964 sa New York World's Fair ay inexhibit sa Philippines Pavilion ang Sariao Jeepney bilang pambansang imahe ng mga Pilipino. Sa ngayon ay maraming mga iba't ibang sasakyan ang bumabiyahe sa kalsada. May tricycle, pedicab, kotse, taxi, FX, MRT, LRT at kung ano-ano. Subalit hindi pa rin natitinag sa kanyang kasikatan ang jeepney. Nanatiling itong popular sa masang Pilipino. Lalo pat at ipapakita din dito ang pagiging malikain natin mga Pilipino dahil sa iba't ibang disenyong inilalagay natin sa sasakyang ito. Sa katunayan ay mayroong mga modernong jeeps ang inilunsad ng the Department of Transportation DOTR noong July 20, 2000. Ito ay ang karagdagang 150 units ng modernong jeepney o tinatawag ding Modern Public Utility Jeep. Nauna nang naglunsad ng 15 na jeep bilang bahagi ng Administrasyon Jeepney Modernization Program. Modern ang sasakyan na ito ay maaaring maglaman ng siyang hanggang 22 na katao. May Wi-Fi, CCTV, GPS, dashcam, speed limiter at sa isang automatikong sistema ng pangongolekta ng ikaw ay isang pasahero, siguradong maiibigan mo ang sumakay sa modernong sasakyan na ito. Pero bilang isang Pilipino, tiyak na hanap-hanapin pa rin ang nakasanayan mong jeep na naglalaman ng 16 hanggang 18 Gayunpaman, hindi naman natin makakaila ang magandang pangako ng pagbabago, hatid ng bagong jeepney. Ang moderno nitong sistema ay isang tanda ng pag-unlad. Narito sina Jeric, Romeo at si Tatay Danilo, ito ang kanilang panawagan. Panawagan ko sa ating presidente, sana makaunawa kayo. Siyempre ang makikinabang lang yan, mga negosyante. Paano naman ako, 4 na taon ako nag-ipon. Minsan lang ako magkaka-jeep, tapos ipe-phase out. Naging driver ako, naging doktor ako, naging vendors ako para makabili lang ng jeep, tapos ipe-phase out lang. Sana mahal na presidente, pag-isipan nyo na mabuti. Kailangan pag-asa ng taong bayan. Nanggaling tayo sa pandemic, tapos ipe-phase out nyo. Hindi ba kayo naawa sa taong bayan? Diba? Kami katulad ko, ilang taon ako nag-ipon, minsan lang ako magkaka-jeep, ipe-phase out pa. Sana maunawaan mo sana mahal na presidente. Bongbong Marcos, ikaw binoto ko. Parang pabor sa mayaman. Maraming nawala ng trabaho, yung manggagawa ng jeep. Saka kami. Sana hindi ganun. Sana ganito rin ang ginawa nila. O binigyan na lang ng limit. Halimbawa, 15 years. Sana wag na. Wala nga masakyan ng mga pasero eh. Mga ganyan, modernisasyon. Ano bibili namin yan? Yan sana nga, pwede nga kung merong magbibigay sa amin ng libre o kaya tsaka kailangan babayaran mo rin yan. Sana wag nang galawin to aming jeep.
Wala kaming pambayad dyan sa mga minibus na yan. Sa mga milyon-milyon halaga niya. Ang masasabi ko po sa presidente natin, sana intindihin kami mahihirap na huwag na i-phase out ang jeep namin. Okay naman eh. Mr. President, sana po, wala nang phase out. Nakikiusap po kami. Ganun lang. Ito na nga kaya ang sinyalis na patungo na tayo sa pagunlad o isang pagbabago lang mula sa sistemang makaluma at nakasanayan. Sa kabila nito, tayong mga Pilipino ay mahilig yumakap sa pagbabago subalit hindi nakakalimot sa mga orihinal na pinagmulan at nakagawian. Dahil tayo ay mga sentimental at mapagmahal sa mga bagay na ating kinamulatan. Ito ang inyong lingkod si Samir Raffles Francisco, grade 11 class. Ito ang aking balitang totoo.